Eto na nga mga kapatid, na dagdagan na naman po ang panibagong problema ng Marcos administration. Matapos pong i-anunsyo ni Claire Castro, mga kapatid, na nagkaroon po ng pag-uusap ang gobyerno ng Amerika at ng Pilipinas sa pamamagitan po ni Bongbong Marcos at ni Donald Trump, mga kapatid, ay ngayon po sinampal po ng katotohanan. Binigyan po ng panibagong 12.5% tariff ang Pilipinas sa export. Mga kapatid, yan po ang ipinataw ng gobyernong Amerika, mga kapatid, gobyerno po ng Estados Unidos dito po sa Pilipinas, mga kapatid. Naging kumpiyansa nga po ba si Pangulong Bongbong Marcos, mga kapatid, ay sinasabi nila na ang Amerika at ang Pilipinas ay sanggang dikit, mga kapatid. Yan po ang binibida nito pong Marcos administration, mga kapatid, bagamat alam naman po natin na ito pong si Bongbong Marcos ay sumisip-sip po dito ng sumisip-sip sa gobyerno ng Amerika, mga kapatid, dahil alam po nito na wala na silang mapapala sa China, kaya patuloy po nilang dinidikitan ito pong gobyerno ng Amerika, mga kapatid. Alam naman po natin ang mga problemang kinaharap ng Marcos administration, mga kapatid. Ngayon naman po ay ang pinakamalaking problema na kaharapin ng pinataw na 12% na tariff po sa Marcos administration sa gobyerno po ng mga Pilipinas, mga kapatid. Ayan po, may kita po natin, matapos ang phone call ni Marcos at Trump sa Estados Unidos, inanunsyo ang karagdagang 12.5% tariff para sa Philippine export. Alam naman po natin na marami po ang ini-export na product, mga kapatid, ay nakakalungkot, mga kapatid. Panibagong pasanin na naman po ito ng maraming Pilipinong nagnenegosyo, mga kapatid, dyan sa Pilipinas, mga kapatid, nakakalungkot. Basahin po natin ang naging pahayag nito pong pahayagan ngayong araw na ito, mga kapatid. 12.5% tariff para sa Pilipinas, inanunsyo ng US matapos ang phone call ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Donald Trump, mga kapatid. Inanunsyo ng gobyerno ng Estados Unidos na magbibigay sila ng karagdagang 12.5% tariff para sa mga Philippine export na inaprubahan mismo ni President Donald Trump. Nangyari ang anunsyo para sa kadagdagang taripa sa Pilipinas isang araw matapos ang phone call sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Donald Trump. Ang nasabing desisyon ay pinag-aralan ng Office of the United States Trade Representative, USTR, na pinag-aralan nila na ang 60 na bansa kasama ang Pilipinas kung sumusunod ba ang mga ito sa pagbabawal ng forced labor para sa mga importation goods. Philippines has failed to impose and effectively enforce forced labor information prohibition ni USTR. Samantala, pinag-usapan ni Marcos at Trump ang ilang mga sitwasyon tungkol sa ekonomiya at seguridad, mga kapatid. Nakita po natin ang 12.5 po na porsyento na ipinataw sa Pilipinas ay napakalaking problema at pasanin na naman po ito nakakaharapin ng mga nagnenegosyo po dito sa Pilipinas. At hindi lang po yan ng gobyernong Marcos, mga kapatid. Alam naman po natin na marami po ang mga ini-export at nilalabas nating items na inaangkat po ng nito pong United America, mga kapatid, ito pong Estados Unidos, mga kapatid. Alam po natin na ang dami-dami pong problemang kaharapin ng gobyernong ito. Sinabayan pa po ng 12.5 tariff, mga kapatid. Ano naman kaya ang pumasok sa utak nito pong Marcos, nito pong gobyerno ng Amerika, dahil nga po sa ginawang pagpapataw po ng 12.5%, mga kapatid. Alam naman po natin ano ba ang mga produkto na inaangkat dito pong Amerika, Ano po ba ang mga inilalabas na mga
export at import items na kailangan pong lagyan ng taripa alinsunod po sa binibigay pong mandato ng Pilipinas, mga kapatid. Gayunpaman, hindi po umani po ng marami pong kritisismo na naman itong gobyernong Marcos dahil nakikita nga po nila, no? Alam po nila na dumidikit po itong Amerika at nakikipag-close po itong si Bongbong Marcos dito po kay President Donald Trump. Ngayong nakikita po natin ang nagiging takbo at nagiging galaw, mga kapatid, ay napapabalita po ang ICC ay gusto pong buwagin nito pong Donald Trump administration, mga kapatid, na gayon na alam naman po natin na hindi na po nakakakuha ng sapat na pondo dahil binabatikos po nito pong Trump administration ang ICC. Marami na po silang mga in-impose, marami na po silang mga ipinataw na kung ano-anong problema dito po sa kinaharap po ng ICC ngayon, mga kapatid. At ano po ang mangyayari if ever po na matanggal po itong ICC, gayon pong mawawalan po sila ng pondo. Sa tingin po natin, yan po ang pagkakataon para po makauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapatid. Tignan po natin ang magiging takbo at galaw sa mga darating na panahon. Saan po papunta ang mga isyong kinaharap ng Pilipinas ngayon, mga kapatid? Ang presyo sa pagtaas ng mga bilihin, sabayan pa ng impeachment, bagyo, kaguluhan, seguridad. Ano na po kaya ang pwedeng patunguhan? Saan po papunta ang Pilipinas? Ngayong nakikita po natin ang mga problemang kinaharap, ang sarot-saring mga problemang hindi nare-resolba, ang mga isyong hindi po nasasagot ng Marcos administration. Titignan po natin yan ngayong pong nalalapit po ang ika-5 SONA nito pong Marcos administration, ang ika-5 or ika-4 na SONA po ng Marcos administration. Pakikinggan po natin, gayong nagpahayag na po ang Iglesia ni Cristo ng panibagong rally, May gaganapin daw pong rally ngayong pong 27 sa pagsabay. Ito po ay sasabay sa talumpati po ni Pangulong Bongbong Marcos habang po gaganapin niya po ang kanyang SONA, mga kapatid. Diyan po sa House of Representatives. Yan po ay sasabayan ng malaking rally ng mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Antabayanan po natin ang magiging kaganapan sa issue ng mga kinakaharap nito pong Marcos administration, ang patuloy na panggigipit dito po kay Vice President Sara Duterte, ang walang humpay na pagtaas at presyo ng gasolina, ang kagutuman na hindi nasasagot po, at wala pong mga batayang akusasyon laban po sa mga kanilang mga kalaban sa politika, mga kapatid. Alam po natin na ang gobyernong pong ito ay lahat ng mga akusasyon, problemang kinaharap ng Marcos administration ay wala pong nasagot, mga kapatid. Mag-aantay po ang maraming Pilipino sa mga kaganapang pong ipapakita nyo po sa amin. Nagmamasid po ang maraming Pilipino, handa pong tumindig sa mga problemang kaharapin ng gobyernong Marcos, mga kapatid. Tayo po ay magmasid, tayo po ay makialam, tayo po ay kabahagi ng Republika ng Pilipinas. Dapat po tayo ay nakikialam at nagsisalita. Huwag po tayong manahimik, bagkus tayo ay magsalita sa mga problemang kinaharap ng ating bansa, mga kapatid. Salamat po at magandang gabi.